Tapos ng pagbibigay ng sermon ni G. Tiandaw ay nagtutungo na siya sa Evil Sky Pavilion. Sa loob nito ay nakaupo si G. Tiandaw sa gitna ng isang formation na binubuo ng reversal card. Pinapanumbalik nito ang buhay niya at sa kasalukuyan ay mayroon siyang 613 na araw na natitira para mabuhay. Ang reversal card na ginamit niya ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng 300 araw na karagdagang buhay na hindi kasing ganda ng nakuha niya noong una. Dagdag pa sa kanyang napakakaunting buhay ay mayroon na lamang siyang 150 na merit points na nakakahiya ang bilang. Sa kanyang isipan ay napupuno ng mga cultivation technique na napakagulo at hindi niya maintindihan kung papaano isasaayos kasali na ang mga itinuro niya sa kanyang mga disipulo. Mukhang para sa cultivation technique ay kailangan niyang bumili mula sa kanyang store. Ayaw niya rin na gayahin ang mga pagkakamali ng dating Ji Chang. Ang mga pagkakamali ng dating Ji Tiandaw na nagtataglay ng napakaraming cultivation technique pero hindi ito magamit ng maayos. Ang kasamaang tinataglay niya ay mukhang may kinalaman na rin sa mga cultivation technique na ginamit ng nakaraang Ji Tiandaw. Tinatawag ngayon ni Jita ng kanyang batang disipulo. Pagkarating pa lang doon ni Si Yuan ay agad nitong pinapansin na ang kanyang master ay nagiging mas bata na naman sa itsura pati na rin sa tinataglay nitong aura. Tinatapik nito ang ulo ni Si Yuan habang sinasabi na binobola na naman niya siya. Dagdag pa ni Si Yuan na talaga namang napakagaling ng kanyang master dahil salamat ang nag-iisang expert sa mundong ito na kayang-kayang itulak at palayasin ang 10 dakilang expert ng siya lang. Dahil dito ay inaalala niya na sinabi noon ni Ji Tiandaw sa kanya na ari nilang patayin kung sino man ang gusto nila basta may sapat silang lakas na taglay para gawin ito. Kahit na ganito man ang kanyang sinabi ay bakit niya hindi pinatay ang kanyang mga kapwa-disipulo dahil sa ginawa nila. Nang marinig ito ay nagtataka na lang si Ji Tiandaw dahil hindi niya inaakala na may ganoong kadelikadong mga iniisip ang batang ito. Sinasabihan niya ngayon si Yuan na dapat niya ang kalimutan ang lahat ng mga sinabi niya sa kanya noon. Nang marinig ito ay medyo nalulungkot si Yuan at pumapayag na lang nag-agawin ito ng walang tanong. Napansin kaagad ni Ji Tiandaw ang pagkalumbay na ito at binibigyan siya ng permiso sabihin kung ano man ang gusto niyang sabihin at hindi niya ito sisisihin. Ipinapaalam na ngayon ni Si Yuan ang tungkol sa isang pangako na sinabi niya noon sa kanya at kung dapat niya ba raw itong kalimutan. Nagtataka ngayon si Ji Tiandaw dahil hindi niya maalala kung ano ang ipinangako ng dating nagmamay-ari ng katawan sa kanya noon. Mukhang matapos siyang malaipat sa katawan na iyon ay marami sa mga alaala nito ay nawala. Tinatanong ngayon ni Ji Tiandaw ang kanyang disipulo kung ano ang pangakong iyon na binabanggit niya. Sinabi naman ni Si Yuan na may ipinangako daw sa kanya na basta maabot niya ang Divine Court Realm ay ibibigay sa kanya ang Jade Horsetail Whisk. Iniisip niya ngayon na kahit wala siyang maalala tungkol sa pangako ito ay alam niya ang tungkol sa Jade Horsetail Whisk na isang heaven-grade treasure na kayang pataasin ng sobra-sobra ang kapangyarihan ng isang cultivator. Nag-iisip ngayon siya kung papaano niya ito ibibigay kay Si Yuan. Ang lahat ng mga item na taglay ng dating Ji Tiandaw ay nawala matapos na magpalit ng nagmamay-ari nito. Sumasagot naman na si Ji Tiandaw kay Si Yuan na sinasabi na dapat niya rin kalimutan ang pangakong yon. Nalulungkot na lang at pumapayag si Yuan dito, pero hindi pa yun tapos pinapangakuan siya ni Ji Tiandaw na bibigyan siya ng isa pang heaven-grade treasure dahil ang Horsetail Whisk ay armas na ginagamit lamang ng mga matatandang cultivator at hindi yun nababagay para sa isang bata ang katulad niya. Nagugulat naman dito si Yuan at nagpapasalamat na lang sa kanyang master. Dito ay binibigyan ni Ji Tiandaw si Yuan ng isang trabaho na malugod namang tinatanggap ng kanyang disipulo. Inuutusan niya si Yuan na pumunta sa ibaba ng Jinting Mountain at turuan ng leksyon ang mga orthodox cultivator na pinapanood sila ng palihim. Matapos na marinig ang pangako at ang utos mula sa kanyang master ay agad na bumababa ng bundok si Yuan para gawin ang utos nito. Pagkaraan ng 10 minuto matapos niyang ibigay ang utos ay may lumalabas sa notification kay na ipinapaalam na nakapatay siya ng isang kalaban na nagbibigay sa kanya ng 10 merit points. Nabibigyan pa siya ng maraming notification na ganito hanggang sa makakuha siya ng kabuuang 150 merit points kaya naman siya ay may 300 merit points ngayon.
Nang makita ito ay naiintindihan ngayon ni GTN daw na aring makakumpleto ng mga quest ang kanyang mga disipulo at siya naman ay makakakuha ng mga merit points mula sa kanila. Pagkatapos na makuha ang kanyang mga merit points na ibinibigay sa kanya ni si Yuan ay binubuksan na ngayon ni GTN daw ang kanyang store para bumili ng isang apprentice ranked Taiji avatar. Matapos niyang bilhin at gamitin ito ay tumataas ang kanyang cultivation mula sa pagiging isang bone tempering realm at nagiging isang mystic enlightening realm. Sa body tempering realm ay maaari lamang nasanayin ang buto at balat kaya naman ang mga nasa stage na ito ay hindi kayang gumamit ng chi kagaya ng ibang cultivator pero kapag naabot na nila ang susunod na realm ay lumalakas sila ng ilang beses. Tinitignan na ngayon ni GTN daw ang kanyang store at nakikita na para makapunta sa susunod na stage ay kailangan niya ng 2 transform powers avatar at para dito na nagkakahalaga ng 1,000 merit points. Napakamahal nito kaya naman naiisip na lang ni GTN daw na hindi magiging dali ng kanyang iniisip na maabot ang parehong tuktok na naabot ni nakaraang GTN daw at wala ring nababagay na cultivation technique para sa kanya sa kasalukuyan kaya naman napapaisip na lang siya na kung dapat ba siyang gumamit ng mga lumang cultivation technique na meron na siya. Sa dami ng mga cultivation technique na meron utak ni GTN daw ay napakarami kasali na ang mga cultivation method ng kanyang mga disipulo kaso hindi niya maaaring gamitin ang mga iyon dahil nababagay ang mga cultivation technique na iyon para sa kanyang mga disipulo at hindi para sa kanya. Para naman sa mga cultivation technique ni GTN daw ay mukhang ang mga ito ay nawala at ang hinatapos na unti-unting tumanda ang kanyang katawan. Ibig sabihin lang nito ay kailangan niyo munang pahabain ang kanyang sariling buhay bago isipin na gamitin ang mga cultivation technique na ito. Mas mainam na lang sa kanya sa ngayon na maghintay kaysa naman sa magsanay sa isang pangit makakasama pa sa kanya na technique. Mukhang tumitigil na ang pagdating ng mga merit points sa kanya at tapos na si Yuan patayin ang mga langgam sa labas ng kanilang Jinting Mountain. Madali na lang niya itong ginagawa dahil nasa Divine Court Realm na ito. Nang makita ang maaari niyang makuha sa pagbibigay ng mga quest sa kanyang mga disipulo ay mukhang kailangan niyang bigyan ng mga ito ng mas marami pang trabaho. Ngayon naari siyang makukuha ng mga merit points gamit sila ay aabusuhin na niya ito. Mula sa kanyang bintana ay may sumisilip na lalaki na pinagmamasdan ang lahat ng galaw ni GTN daw. Pagkatapos na mabuo ang loob ito ay lumulundag mula sa bintana ang lalaki at sinasaksak ng kanyang espada si GTN daw. Sa surpresang ataking ito ay hindi man lang gumalaw si GTN daw. Nagdiriwang ng maaga ang lalaki at natutuwa dahil gumana ang kanyang plano. Tumatalikod ngayon si GTN daw at agad na nakikilala kung sino ang nagtatangkang saksakin siya bilang ang pinakamatandang disipulo ng Heavenly Sword Sect na si Zhou Jifeng. Mula sa narinig ay napapaatras kaagad si Jifeng at tinatanong si GTN daw kung papaano niya nakilala siya ng ganoon kabilis. Ipinapaalam ngayon ng system kay GTN daw na isang critical block card ang nagagamit. Isa kasalukuyang lakas ni GTN daw ay nalalaman kaagad niya sa isang tingin pa lang na ang umatake sa kanya ay isang eksperto. Dahil dito ay napapaisip na lang ito kung kailangan ba niyang sumigaw para may dumating na tulungan siya. Nang hindi gumana ang kanyang ginawang pagpatay sana sa dakilang kontrabida at ang agad na pagkakakilala sa kanyang katauhan ay nanginginig at kinakabahan na ngayon si Jifeng. Agad itong lumulunsad muli gamit ang espada niya at sinasaksak sa dibdib si GTN daw. Gigil ito na sinasaksak si GTN daw na sinisigawan ito para mamatay pero nabibigla na lang dahil wala itong epekto. Ang kanyang espada ay nababasag at nagkakapira-piraso na hindi kapanipaniwala para sa kanya. Nakakatakot na tinititigan ngayon ni GTN daw ang lalaking ito habang tinatanong siya kung gusto pa niyang magpatuloy. Napapaatras mula rito si Jifeng at umuupo na lang habang napapasabi sa sarili na ang apakalaki ng agwat nila ng dakilang demonyong ito. Sa pagkakasaksak niya ay alam ni GTN daw sa kanyang sarili na ang Mystic Enlightening Realm ay isa sa mga pinakawalang kwentang realm kaya naman pag-asa na gagawa niyang labanan si Jifeng na nasa Divine Court Realm. Mula pa lang sa pag-atake ni Jifeng ay naiintindihan na niya na naririto siya para maghiganti. Pinupuri niya ito dahil isa siyang baliw na walang pakialam sa kanyang buhay para lamang makapaghiganti.
Alam din ni Gitna na kailangan niyang kumalma at kontrolin ang sitwasyon para hindi makita ni Jifeng ang kanyang kahinaan. Para nga ipakita na siya ang mas malakas sa kanilang dalawa ay mayabang na sinasabihan ni Jitian daw si Jifeng na masyado niyang iniisip na malakas siya. Hindi na gustong pakinggan ni Jifeng ang mga sasabihin pa ni Jitaan kaya naman itinutuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang espada at sumusugod pasulong habang isinisigaw na ipaghihiganti niya ang kanyang master na pinatay ni Jitian daw kahit nakapalit nito ang kanyang buhay. Sumasagot naman si Jitian daw at ipinapaalam sa kanya na nagsasayang lang siya ng oras. Bago pa man makarating ang espada sa lalamunan ni Jitian daw ay dumarating na si Yuan para suntukin siya at harangin ang pagkatake. Hindi niya natatanggap na ang lalaking ito ay naglulunsad ng isang sekretong pagkatake sa kanyang master. Sa suntok na yon ni Yuan ay napapalipad si Jifeng na nagpapakalat ng napakaraming abo sa silid. Habang may nag-aapoy na mga braso at nanlilisik na mata ay sinasabihan ni Yuan ang kanyang master na hihiwain ang walang utak na ito para wala ang kanyang galit. Nakakatanggap ng matinding pinsala si Jifeng mula sa pag-atake at ayan nga ng kanyang inaasahan ay lahat ng mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay napakalulupit kung saan kahit na ang napakagandang maliit na babaeng ito sa kanyang harapan ay nakakatakot. Naiinis ng kaunti dito si Yuan pero pinapaatras lamang siya ni Jitian daw. Napapaisip ngayon siya na ang katawan talaga niya ay napakahina at muntik pa siyang mamatay sa kamay ni Jifeng. Buti na lang at dumating si Yuan sa tamang oras dahil kung hindi ay nagsayang pa siya ng 5 critical block card at kinakailangan pa niyang gumamit ng pick state card para lang patayin ang nag-iisang ito. Lumalabas na ngayon ang impormasyon tungkol kay Jifeng ipinapaalam kay Jitian daw na nasa early daw shaping stage pa lang ng Divine Court Realm ang lalaki at itinuturing siyang isang kalaban na may hostility level na 85%. Ipinapaalam ngayon sa kanya ng system na isang nakatagong side quest ang nakukuha ngayon ni Jitian daw para kumbinsihin si Jifeng na bumaliktad at sumama sa kanilang panig. Habang tinatalikuran si Jifeng at naglalakad ay inaamin niya na siya ang pumatay sa kanyang master kaya naman tanggap-tanggap para sa kanya na pumunta rito para sa kanyang paghihiganti. Ang problema lang ay masyado niyang inaasahan na malakas siya at hindi ito naiiba sa pagpapakamatay kaya naman walang punto na ginagawa niya ito. Binabanggit ngayon ni Jitian daw ang lahat ng mga nakamit ni Jifeng sa Cultivation World kung saan itinuturing siya ng isang bihirang henyo pagdating sa cultivation. Ngayon na naaabot niya ang Divine Court Realm sa edad na 20 ay maaari siyang maghintay ng ilan pang taon bago bumalik at kunin ang kanyang paghihiganti. Tinatanong niya ngayon siya kung bakit pa niya ninanais na magpunta ngayon para lamang mapatay siya. Habang naririnig ang mga sinasabi sa kanya ni Jitian daw ay nagkakaroon ng pagkakaintindi sa sarili nito na kahit na ganito ang sitwasyon ay masyadong huli na ang lahat para magsisi. Sumisingit naman si Yuan matapos na marinig ang mga papuri kay Jifeng at sinasabi na nakakadismaya kung ito ang tinatawag niyang isang bihirang henyo dahil kung ikukumpara sa kanya na inampun ni Jitian daw ng nasa 10 taon pa lang ito at magiging 15 taong gulang pa lang sa taong ito ay nakaabot na sa Divine Court Realm. Sinasabihan naman siya ni Jitian daw na huwag siyang sumingit sa kanyang sinasabi. Lumilipat naman ulit siya kay Jifeng na tinatanong kung alam ba niya kung bakit hindi niya siya pinatay. Sinisigawan siya ngayon ni Jifeng na huwag siyang maging isang hipokrito at kung gusto niyang patayin o pahirapan siya ay gawin na niya ito ngayon. Hindi pinapansin niya ang mga insultong ito at tinatanong na lang siya kung talaga bang iniisip ni Jifeng na ang kanyang master na si Luo Zhangfeng ay isang mabait na tao. Hindi naman naiintindihan ni Jifeng kung ano ang ibig sabihin nito kaya naman ipinapaliwanag sa kanya ni Jitian daw na kilala na niya si Zhangfeng bago pa man siya ipinanganak. Hindi pa rin maintindihan ni Jifeng ang gustong ipahiwatig sa kanya ni Jitian daw. Dahil dito ay diretso na ang sinasabi ni na ang pumatay sa tunay na ama ni Jifeng si Zhangfeng. Matapos na marinig ito ay minumura siya ngayon ni Jifeng at huwag daw siyang magtanim ng away dahil alam na ng lahat sa mundong ito na ang kanyang ikapitong disipulo ay isang taong napakagaling pagdating sa panloloko kaya naman gagana ang ganoong walang kwentang mga panlilinlang sa kanya. Ikinukwento ngayon ni Jitian daw na minsan siyang bumisita sa Yi Province noon at nanatili siya ng kaunti sa Jiang family kung saan nagkakataon na malapit ng mga anak ang isang dalaga mula sa pamilya.
Ang bagong panganak na sanggol ay nagtataglay ng nakakamanghang tigas ng buto at nakakabilib na talento kaya naman iniisip ni GTN daw na kunin ito bilang kanyang disipulo. Binigyan niya ang kanyang mga magulang ng 3 araw para isipin ang kanyang alok pero anuman ang magiging desisyon nila ay kailangan niyang dalhin sa kanya pabalik ang batang lalaki. Pero hindi na ito nangyari at nang bumalik siya kinabukasan ay buong Jiang family ay pinatay. Nahuli siya ng kanyang pagdating at nang nagdaan ang panahon ay inakala ng buong mundo na siya ang pumatay sa Jiang family. Inaamin niya na pumatay siya ng napakaraming tao sa kanyang buhay at ang isa pang akusasyon tungkol sa pagpatay sa iba ay hindi iyon mababago. Ang lahat ng mga cultivator sa mundo ay inaakala na siya ang gumawa ng pagkakasalang iyon pero walang sino man sa kanila na alam na si Zhang Feng talaga ang may sala. Hindi naman naniniwala dito si Jifeng na sinasabihan si GTN daw na maaari niyang ipagpatuloy ang paggawa ng kanyang kwento. Nagpapatuloy pa nga si GTN daw sa kanyang mga kwento at ipinapaalam sa kanya na alam nito na mayroon siyang balat sa kanyang balikat nang ipinanganak siya ay basa at napakalamig ng kanyang katawan kaya naman si GTN daw ang tumulong mismo sa kanya para alisin iyon kaya naman mayroong kaunting bakas ng demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig ang mga description na ito ay hindi makapaniwala si Jifeng lalo na at kakaunting tao lamang ang may alam tungkol sa balat niya sa kanyang balikat. Ipinapaalam sa kanya ni GTN daw na dahil na rin napakabata niya noon ay hindi niya sinabi sa kanya ang katotohanan dahil natatakot ito na baka hindi niya makayanan ang epekto nito sa kanyang kalooban. Napapayak ngayon ng kaunti si Jifeng habang patuloy na itinatanggi at hindi naniniwala sa mga sinasabi niya dahil hindi raw gagana ang ganoong klase ng panluloko sa kanya. Nagagalit naman dito si Yuan na pinapalabasan siya ng malakas na murder intent habang binabalaan ito na kapag tinangka muli niyang insultuhan ang kanyang master ay hahatiin niya ito sa napakaraming piraso. Sa mga sinabing ito ni Yuan ay napapatahimik si Jifeng at napapaisip sa sarili na hindi naman ganoon kasama ang matandang demonyo kagaya ng iniisip niya pero ang maliit na babaeng ito sa kanyang tabi ay ang nakakatakot. Napapansin ni GTN daw na umeepekto ang kanyang mga salita dahil para sa kanya ay dapat na maging banayad ang isang tao pagdating sa pagkukumbinse sa isang batang katulad ni Jifeng. Ipinagpapatuloy ngayon ni GTN daw ang kanyang kwento at sinasabi na ang kanyang master ang pumatay sa buong Jiang family, ipinahiya ang kanyang nanay at dinukot siya. Ito ay dahil 30 taon na ang nakakaraan ay nakaabot si Zhang Feng sa nascent soul tribulation realm kung saan ito ay nahahati sa 3 bahagi na Dao Primal, Qiao Yutek Primal at Dao Fusing. Pagdating ng isang cultivator sa Dao Fusing stage ay nagkakaroon ito ng isa pang pagpipilian para mas lumakas. Sumisingit ngayon si Yuan na sinasabi na alam niya ang tungkol dito. Sa tulong ng malakas na cultivation base nito ay nakakaya ng isang Dao Fusing expert na lamunin ang energy essence at cultivation base ng isang tao para pag-isahin ito ng sariling core. 7 dahilan kung bakit tinatawag ang stage na yun na Dao Fusing. Dagdag pa ni GTN daw na buong Heavenly Sword Sect ay tanging si Zhang Feng lamang ang katulad ni Jifeng ng cultivation technique kaya naman hindi ba niya naiisip na maaaring may mali dito. Alam ni GTN daw na hindi ito naniniwala sa kanyang mga sinasabi kaya naman mas mainam daw na bumalik siya at tanungin ang master ng kanyang master. Matapos ang kanilang pag-uusap na ito ay inuutusan ngayon ni GTN daw si Yuan na samahan si Jifeng papaalis ng kanilang bundok. Tinatanong naman ngayon ni Yuan kung sigurado ba talaga siya na hahayaan niya lang na umalis si Jifeng sa kabila ng pag-atake nito sa kanya. Sa pagtatanong naman na ito ay sinisigawan siya ng kaunti ni GTN daw na sobra namang ikinakatakot at nanginginig si Yuan. Agad namang sumusunod sa utos ng kanyang master si Yuan na hinihila papunta sa dulo ng silid si Jifeng. Pinapagalitan niya si Jifeng dahil napakamangmang nito at hindi man lang naiisip na bakit kinakailangan ng kanyang master na magsinungaling pa sa kanya dahil mas mainam na kung papatayin niya siya ngayon. Matapos niyang sermonan si Jifeng ay ibinabato siya sa bintana ni Yuan habang patuloy na minumura ito. Habang nakalugnok sa lupa ay hindi pa rin makapaniwala si Jifeng sa mga sinabi sa kanya ng demonyo. Tinitignan ngayon ni GTN daw ang kanyang system kung saan ipinapaalam sa kanya na hindi pa nakukumpleto ang misyon niya na kumbinsihin si Zhou Jifeng na bumaliktad ng panig.
Alam naman ito ni GTN daw pero hindi magtatagal ang paghihintay niyang ito dahil kung may sapat na katalinuhan si Jifeng ay mag-iimbestiga kagaya ng kanyang iminungkahi maliban na lang kung sobrang tanga ito. Pinapansin din niya na ang kagustuhan na pumatay sa loob ng puso ni Si Yuan ay napakalakas. Kagaya ng kanyang mga nakatatandang mga disipulo, mukhang ang batang ito ay napakalaki ng nakuhang impluensya mula sa dating GTN daw. Bumabalik ngayon si Wen sa kanyang master na tinatanong siya kung bakit hindi niya pinatay si Jifeng. Ipinapaliwanag naman sa kanya ni GTN daw na ang pagpatay ng mga tao ay hindi lamang ang tanging paraan para solusyonan ang isang problema. Sinasabi naman sa kanya ngayon ni Si Yuan na kani-kanina lang ay ipinadala niya siya sa ibaba ng bundok para patayin ang napakaraming cultivator. Sila ay nag-iikot-ikot sa paligid ng Jingting Mountain kaya naman kinakailangan nilang mamatay. Pinapatahimik ngayon ni GTN daw ng kanyang disipulo at sinasabihan na huwag makipag-away sa kanya. Ipinapaliwanag niya na wala siyang sinabi na hindi sila pwedeng pumatay ng iba dahil ang pagpatay ng mga tao ay hindi lamang ang natatanging paraan para solusyonan ng mga problema. Mula sa pagsagot na ito ni Si Yuan ay lumalabas ang sistema at sinasabihan si GTN daw na ang kanyang mga disipulo ay gumagawa ng masama kaya naman ang kanyang merit point ay mababawasan kung magpapatuloy ito. Hindi ito inaasahan ni GTN daw kaya naman inuutusan niya si Yuan na papuntahin doon ang kanyang mga kapwa disipulo.